Biglang sumemplang ang rider na yan sa Talisay City, Cebu. Dumulas pa ang motorsiklo ng ilang metro at sumalpok sa traffic cones. Hindi na raw nagpadala sa ospital ang rider pero nagtamo siya ng mga galos at pasa. Ayon sa mga pulis, posibleng nawala ng kontrol ang rider ng sinubukang promeno. Madulas din daw ang kalsada ng mga oras na yon dahil sa mga pag-ulan. Nagkaroon ng missile alert sa Tel Aviv sa Israel. Unang beses ito matapos ang ilang araw. Milagro naman kung ituring ng isang Pinoy caregiver doon ang pagkakaligtas niya matapos ang pag-atake ng grupong Hamas. Mula sa Nazareth, Israel, may live report si JP Soriano. JP? Maki, kinumpirma nga ng Philippine Embassy sa Tel Aviv na may 20 minutes ago ay nagkaroon nga ng rocket missile warning doon sa area ng Tel Aviv. Dahilan para magpunta nga sa mga bomb shelters ang mga taga-Philippine Embassy. Pero agad din namang na-intercept ito ng Iron Dome defense system ng Israel. At wala namang, kumbaga, ito'y naging bahagi na ng buhay ng mga taga-Israel. Dito po tayo ngayon sa Nazareth sa Israel, malayo sa Tel Aviv. Dahil narito nga po ang mga Philippine Embassy officials para kamustahin at dalawin ng ilang mga na-dislocate na mga Pilipino dahil nga sa nangyaring giyera sa pagitan ng Israel at Gaza at Hamas sa Gaza at ilan po ito sa mga nakausap din natin na tinutulungan ng Philippine Embassy ay yung mga grabing nasugatan nung araw na mangyari ang pag-atake ng Hamas sa southern Israel. Miracle talaga na buhay pa akong gayon. Nagpapagaling pa sa isang ospital sa Tel Aviv ang OFW si Joey Pagsulingan. Caregiver si Joey sa Kibbutz Be'eri sa southern Israel na sinalakay ng grupong Hamas noong October 7. Nasa magkahiwalay na bahagi raw sila ng bahay noon ng kanyang inaalagaang Israeli. Pinilit daw niyang isama ang kanyang amo sa bomb shelter para magtago pero ayaw nito. Halos 15 oras si Joey sa bomb shelter na ilang beses pinipilit buksan ng Hamas. Kalaunan, kinatok siya ng mga nagpakilalang Israeli Defense Force. Pero dahil hindi kumbinsido, hindi ito binuksan ni Joey. Doon na raw pinaputukan ng mga sundalo ang pintuan. Tumagos ang bala, tumama sa kanyang kaliwang braso at umabot sa kanyang buto. Ito, ang kamay ko, pagkatama, puro dugo. Napasigaw nga ako, medyo tumilapan ako, napasigaw ako. Nadala sa ospital si Joey, pero ang kanyang employer hindi nakaligtas sa pag-atake ng Hamas. Sa mga hotel at pasilidad sa Central at Northern Israel, nananatili ngayon ang mga Pilipinong nakaligtas sa pag-atake ng Hamas. Pero nagkakaubusan na rin daw ng pwedeng tuluyan ang mga OFW. Kabilang naman sa mga miyembro ng Armed Forces ng Israel ngayon ang ilang may dugong Pinoy na lumalaban sa front lines. Si misis ko hindi siya makatulog dahil nga worried siya because he is in the front line. And if you will see this rocket attack, this fighting gunfire, and then that will be the start of worrying. Bukod sa Israel, binabantayan din ng ating gobyerno ang sitwasyon ng mga Pilipino sa Lebanon na nasa Alert Level 3 dahil sa tumitinding labanan ng Israel at grupong Hezbollah, pati ang nasa 10,000 undocumented na Pilipino roon, tutulungan ding makauwi sa bansa. Maki, ang kinatatayuan natin ngayon, nasa tapat lang tayo ng Basilica of the Annunciation, ang isa sa mga pinakabanal at sagradong lugar dito sa Nazareth na kadalasang pinupuntahan ng mga pilgrims, ng mga turista. Kabilang na po ang mga Pilipinong Katoliko na nagdadaos ng pilgrimage dito dahil pinaniniwalaan nga po ng mga Katoliko na ito ang naging tahanan ni Blessed Virgin Mother Mary para sa mga Katoliko. Kadalasan po, kung wala pong kaguluhan, walang gera, punong-puno at halos di na makadaan dito. Makikita nyo halos wala ng tao. Bukas naman po ang simbahan. At isa nga po yan sa mga nagiging epekto ng patuloy na girian at digmaan sa pagitan ng Israel at ng Hamas sa Gaza. At dahil nga sa mga bagong alert o pang mga rocket missile alert sa Tel Aviv, kung saan nangyari nga po yan, ilang minuto lang nakakalipas, mas pinaghahandaan pa ng Philippine Embassy lalo yung kanilang mga gagawing paghahanda
just in case, wag naman sana na mag-escalate na naman muli. Dahil itong mga nakaraang araw, simula na nga na dumating tayo, wala na pong naririnig masyadong mga rocket missile alert. Pero ngayon po, dahil sa mga developments na ito, ay nagdarasal po ang mga Pilipinong narito at nakausap natin. Maki. Maraming salamat, JP Soriano. Isang delivery rider ang pinagtangkaan umanong saktan ng hahatiran niya ng parcel. Hindi kasi siya pumayag na buksan ito dahil hindi pa bayad. May spot report si Emil Sumangil. Pilit hinabol at pinagtangkaan pa umanong saktan ng customer na iyan ng isang delivery rider sa Pitogo, Quezon. Burahin mo yan. Ay di sir, wala naman akong ginagawang masama. Burahin mo yan. Oo, kayo sir. Ayon sa delivery rider, nagalit ang customer matapos niyang hindi pumayag na buksan ng parcel dahil hindi pa ito bayad. Ino-open sa iyo, ako magbabayad. Ay no-open policy nga po kami sir. Sa panuntunan ng mga online shopping apps, kailangan bayaran muna ang parcel bago ito buksan. Kung may issue sa ipinadala, maaaring mag-request ng refund sa mga online shopping apps. Hindi rin daw ang rider magre-refund ng pera sa customer. Wala pang pahayag ang customer at di pa malinaw kung nasampahan siya ng reklamo, pero naipablatter na raw ito ng rider sa barangay. Emil Sumangil, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Oo, kayo sir. Tapos ma-hack ang website ng PhilHealth, PSA at House of Representatives. Nakompromiso naman ang isang bahagi ng website ng Department of Information and Communications Technology o DICT na Sandbox. Kinumpirma yan ni DICT spokesperson Assistant Secretary Renato Paraiso. Yan daw ang site kung saan ginagawa ang vulnerability assessment and penetration testings at tinetest ang scanners. Sa Sandbox din daw ginagawa mga pag-aaral at pagkokolekta ng data para sa hacking. Tiniyak naman ng DICT na walang nakuhang sensitibong impormasyon. Paglilinis sa mga puntod sa Manila North Cemetery hanggang bukas na lang. Kaya ang ilan sinamantala na ang pagpipintura, pagwawalis at pagkukuskus ng nicho. Hanggang October 29 na lang din ang libing. Sa October 30 hanggang November 2, bukas ang sementeryo mula 5 a.m. hanggang 5 p.m. Mula alas 10 ng gabi ng October 31, isasara muna ang kahabaan ng Aurora Boulevard mula Rizal Avenue hanggang Dimasalang. Taas sahod sa mga minimum wage earners sa Ilocos at Western Visayas Region mararamdaman na sa Nobyembre. 30 hanggang 35 pesos ang taas sahod sa Ilocos Region. Kaya magiging katumbas na ng hanggang 435 pesos ang daily minimum wage. Sa Western Visayas naman, 30 pesos ang itataas ng sahod sa lahat ng sektor o hanggang 480 pesos na daily minimum wage. Jonathan Andal nagbabalita para sa GMA Integrated News. May pinalaya na namang bihag ang grupong Hamas. Habang ang mga sibilyan sa Gaza, kabilang ang ilang Pilipino, nakahabang pa rin sa pagkakataong makatawid sa border papuntang Egypt. Mula sa Giza, Egypt, may live report si Rafi Tima. Rafi? Ato mag-aalas 6 ng gabi ngayon dito sa Giza, Greater Cairo area dito sa Egypt kung saan nga nakaantabi pa rin tayo sa kung kailan magbubukas itong border ng Egypt at ng Gaza o itong Rafah crossing. Binuksan na muli itong crossing na ito para sa mga humanitarian aid. Ang sunod na lamang na hinihintay ay kung magbubukas ito para sa mga tao. Kabi-kabila pa rin ang pag-atake ng Israel sa Gaza para raw ubusin ang mga nagkukuta raong grupo ng Hamas. Dahil dyan, patuloy ang pag-akyat ng bilang ng mga nasasawi. Sa kabila ng karahasan, muling nagpalaya ang grupong Hamas ng 2 babaeng bihag. Masama raw ang lagay ng kalusugan ng 2 senior citizen kaya sila pinalaya. 4 pa lang ang pinapalaya mula sa nasa 200 binihag ng grupo nang umatake sila sa Southern Israel noong October 7. Kaya wala pang intensyon ng Israel na ihinto ang pag-atake sa Gaza. Kahapon, pinapasok ang dagdag na 20 truck ng humanitarian aid sa Rafah crossing o Gaza-Egypt border. Pero bawal sila magdala ng langis na paubos na sa Gaza. The UN Relief and Works Agency, UNRWA, tells us that they will exhaust their fuel reserves within the coming days. Dumadating din ang tulong mula sa iba't ibang bansa sa pamamagitan ng El Arish Airport ng Egypt na inaasahang dadalhin sa border. Pero hindi pa rin masabi ng Philippine Embassy sa Cairo, Egypt kung kailan papapasukin ng mga dayuhan mula Gaza, kabilang ang halos 100 Pilipinong nag-aabang sa border.
maging itong mga tauhan ng embahada dito naman sa Cairo, Egypt ay nag-aabang pa rin, Atom, kung kailan talaga sila iimpormahan ng Foreign Ministry dito sa Cairo, kung kailan sila palalapitin dito sa may Rafah border. Napakadelikado pa rin kasi nitong Sinai Northern District ng Sinai Peninsula, kung kaya't kailangan ng abiso mula sa Foreign Ministry bago makalapit yung ating mga tauhan ng embahada diyan sa Rafah border, kung saan inaasahan naman kapag nagbukas na ito ay lalabas yung ating mga kababayang Pilipino. At yan ang latest mula dito sa Cairo, Egypt. Atom? Maraming salamat, Rafi Tima. Tumitindi ang labanan sa men's basketball ng NCAA Season 99. Tinuldukan ng Lyceum of the Philippines University ang pagkatalo sa mga nakalipas na laro. Muli nilang nakalaban ng Jose Rizal University sa isang overtime showdown na nagtapos sa score na 99-96. Sa Game 2, dinomina ng Emilio Aguinaldo College ang laban kontra San Sebastian College Recoletos. Sa kanilang comeback win, lumamang ang EAC Generals sa Golden Stags 80-77. Nangunguna pa rin ang Mapua Cardinals sa team standings, sinundan ng San Beda Red Lions habang umakyat sa ikatlong pwesto ang LPU Pirates. Bukas, dahil magtatapatan ng Letra Knights at Perpetual Altas sa Game 1 at Benilde Blazers kontra Mapua Cardinals sa Game 2. Mapapanood ang laro live sa GTV. Naka-livestream din yan sa social media accounts ng GMA Sports at NCAA. Ang nakita namin as a public, sino si Isabel sa buhay mo? Si Isabel ay girlfriend ko. Kinumpirma ni John Lloyd Cruz na in a relationship siya sa A-lister sa art industry na si Isabel Santos sa Fast Talk with Boy Abunda. Nagkakilala raw sila nang mag-break siya sa showbiz at nag-venture sa arts. Natanong din si Lloyd tungkol sa nabuong special friendship nila ni Bea Alonzo. At a certain point ba, na-bother ka, Lloydie, because of the very successful tandem na pinipilit kayo ng tao, naming mga fans, na sana kayo ang magkatuluyan? Mahirap sabihin hindi. Siguro para ako nagsisinungaling kung sasabihin kong kahit isang beses hindi ako na ilang dun sa gusto ng tao. At hindi siya sumagi sa isip mo, di ba? Julian San Jose may take na rin sa viral na water dance challenge. Sa kanyang TikTok entry, on fire ang Limitless star in her crop white shirt and baggy jeans. Pinusuan niya na ilang stars kabilang ang boyfriend na si Raver Cruz at ng netizens. Katatibay nagbabalita para sa GMA Integrated News. Very festive ang vibes ng music video ng God of Music ng K-pop group na 17 na bahagi ng latest album nilang 17's Heaven. Karamihan sa mga eksena, hinunan sa Budapest, Hungary, showcasing the beauty and landscape ng lugar. Pero ang kakaiba, may kuha rin mula sa kalawakan. Ayon sa Pledis Entertainment, nakipag-collab sila sa isang space agency para ma-achieve ang literal na out-of-this-world footage. Ipinost pa ng space agency ang behind the scenes kung paano ipinadala sa outer space ang isang disco ball microphone. Mahigit 2 buwan mula na mag-out as a couple, naghiwalay na sina Jisoo ng K-pop girl group na Blackpink at actor-model na si An Bo-yoon. Ayon sa agency ni Jisoo na YG Entertainment, nag-break ang dalawa dahil sa kanilang busy schedules. Katatibay nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa isang TikTok dance challenge, kumasa ang isang grupo. Pero ni-level up pa nila ito dahil sa kanilang location. Kung saan yan, pusuan sa report ni Oscar Oida. Pak na pak! Pa-splash-splash! Sa waterfalls nag-dance-dance ang inyong mga koya! Kumasa sa Water Dance Challenge ni South African singer Tyla. Ang magkakagrupong sina Christian, Kyle, Rakes, Charles, Agenel at Benj ng Dagmay Ani Artists Guild ng Davao Oriental State University. Di na kontento sa tampisaw.
nag-on-the-spot choreo para sumayaw. Wala naman planong gumawa ng dance video, di raw sila nakapagpigil sa ganda ng view. Dagdag pa raw na bagay ang dance craze sa atraksyong Curtain Falls. Tila bigla raw nag-curtain call, kaya ang kanilang offer performance, level all in all. Sa milyon-milyong views ng kanilang TikTok, napansin pa sila ng mismong artist ng Song and Dance Challenge. Talaga naman kasing winner ang pag-showcase ng natural talent sa isang natural wonder. Oscar Oida, nagbabalita para sa GMA Integrated News. At yan po ang State of the Nation. Ako si Ato Maraulio para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako si Maki Pulido mula sa GMA Integrated News. Ang News Authority ng Pilipino.